Maraming aso. Lalaki pala ng aso dito mga par. Mga par oh. Biruin yung mga par oh. So yun mga par, may asikaso lang kami sa bangko. Kasama ko yung asawa ko. So bukas mga par, pupunta pa ako ng Maynila para mag-report. Kasi kailangan yun bilang IPS worker. Pagka nauwi ka ng Pilipinas, kailangan mo mag-report din sa POA or DMW. So kung naalala nyo mga par na nagpapili ako ng bibigyan natin ng scholarship no, sa pag-aaral ng Korean language. So, mamaya mga par, bibisitahin natin siya sa trabaho niya at magpapasama din ako sa kanya sa kung saan siya nakatira mga par para mabahagi din niya sa inyo kung paano siya nag-prepare para sa darating na exam mga par. So mamaya mga par, update ko kayo mga par. Pupuntahan ko siya sa mismong trabaho niya. Titingnan natin kung pwede natin siyang makausap, masilip natin siya doon. So yun mga par. So yun, inaantay ko lang yung ano mga par, yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung binigyan natin ng scholarship. So bali mga par, natapos na siya sa KLC mga par. So pag-desisyonan niya na habang mag-aantay siya ng registration saka exam, so nag-apply siya ng restaurant mga par. So yun, itong araw na to mga par ay yung unang araw sa trabaho niya mga par. So hindi ko lang nabidyohan kanina dahil yun nga busy, ayaw ko din maistorbo siya sa trabaho baka kasi siyempre first day pa niya ngayon. So dito inantay ko na lang siya sa labas mga par. So mamaya pagkalabas niya, sasama ako sa kanya mga par para puntahan yung bahay niya mga par, yung pinag-uupahan niya dito. So para may pakita ko din sa inyo no. So sa ano mga par, sa hindi pa nakakaalam yung scholar natin mga par is taga ano no? Negros. Oh, Negros. Pero sa Cebu pinanganak. Oh, pero sa Cebu siya pinanganak mga par. So yun, napadpad siya dito sa Cebu mga par dahil yun nga naghahanap ng magandang oportunidad mga par. So sinin niyo mga par, lagi na din itong nagko-comment sa mga videos ko pa dati pa, nanonood siya. Pero yun nga, nung nag-post ako, kung naalala niyo mga par, na humingi ako ng tulong ni Brochi kung sino yung mga deserving na bibigyan natin ng scholarship. So siya yung napili ko mga par. So kaya ko ginawa tong video na to mga par para gusto ko rin ipaalam sa inyo mga par kung anong ginawa ni Jan sa pagbali parang preparation niya para sa exam. So ngayon mga par, kanina 'di ba nag-antay ako doon sa kanya. Tapos ngayon isasama niya ako sa kwarto niya mga par. So ito ba yung bahay mo? Oh, diyan ako nag-board. Oh, yan. Diyan siya naka-board mga par. So mamaya aakyat. Baon pa nga ako. Ha? Flashcard kanina. Grabe mga par oh. Biruin yung mga par oh. Sa trabaho may baon ba siya mga par? Flashcard. Grabe. Kaya ako parang na ano din yung sarili ko noon mga par nung ako pa yung nag-aaral ng Korean language mga par. So yan oh, may baon ba siyang flashcard mga par oh. So mamaya mga par. So titingnan natin kung ano talaga yung mga preparation niya mga par para sa exam. So tara. Sama mo ko doon. Sige. Maganda, may ano pala to, mga mayaman pala itong pinagpangungupahan niya, pinupahan niya na bahay mga par, may mga sasakyan. Yan. Yan. Maraming aso. Lalaki pala ng aso dito mga par. Ano ha? Baka lapain din ito ha? Hindi. Grabe mga par, mga gwardiya mga par oh. Parang nakakaba mga par, laki ng mga aso oh. Nakagana mga par. So yun. Ano yung kwarto mo? Dito sa loob. Yun.
Ang liit pala talaga mga par, oh. Yung sus, grabe mga par, oh. Ito yung... Napansin nyo naman mga par, oh. Pwede ba ako pumasok? Pwede na. Pwede. Yan, tingnan nyo naman mga par, oh. Kung gaano mga par. So, yan, papakita ko lang muna sa inyo mga par. Yan, oh, hanggang dun sa dulo mga par, oh. Nakadikit lahat mga par. Oh, dito may ano pa. May orasan pa mga par, oh. Yan, angle yan mga par. Ito. Flashcard. Ang dami. Ito pa. Pati sa salamin mga par. Siguro pag nagpapapugi ito mga par. Hindi, ito yung pinakauna kong kuhan. Yung ginawa kong, alphabet. Yung, yung yung in-interview kita nung sa ano? Yung pinakaunang ginawa. So, yan mga par, oh. Kanadara mga par. Yan. Vowels, consonant. Yan. Grabe. Pati dito. Pati siguro pag kumakain sa mga par, oh. Grabe. So, may mga flashcard pa mga par, oh. Ayan yung flashcard. So, ito yung Dami, oh. in-order ko nung ibang araw. Gagawin pa to. Alala niyo mga par, nung gumawa ako ng video mga par, doon sa sa bundok ako, na sinasabi ko doon na kung ano yung mga ginagawa kong preparasyon para sa exam mga par. So yun, sinabi ko doon na mas madali, mas sa ulo pag naka-flashcard ka or katulad nito may nakadikit sa dingding para pagkagising mo, yun agad bumubugad sa'yo. Yung mga ano na yan, yung mga bukabs na yan. So, yun. Grabe. Yan, pati yung ano mga paro, pati yung cabinet mga paro. Ito. So, yun, di talaga ako nagkakamali sa pagpili sa kanya mga par dahil yun nga, ito talaga yung kaya nag-antay talaga ako sa kanya mga par para talagang makita ko din talaga kung ano yung kung desidido ba talaga siyang makapag South Korea mga par. So, kung napapansin niyo mga par, oh, siguro naman, kahit kayo naman siguro mga par, masasabi nyo rin talaga na desidido talaga itong tao makapag South Korea mga par. So, napakasarap lang sa pakiramdam mga par na yung taong tinutulungan mo is nakikitaan mo ng potensyal talaga na siyempre, malay nyo mga par, next year o ilang araw o ilang buwan na lang makapag South Korea na rin siya. So, kahit paano mga par, may buhay tayo or may kaibigan tayo or may kapwa tayo na natutulungan mga par. So soon, magiging milyonaryo na rin itong mga par. Sana. Yun. Oo. So ilang taon ka na ba dyan? 22. Yun, 22 mga par. So biruin nyo, pag nakaalis ito 23, 24, mabahaba pa talaga mga par. So marami pang milyonisto na maiipon mga par. Yung scholarship na binigay ko sa kanya mga par, yung 1 month talaga sa KLC mga par. So ako na nagbayad doon, yung sa KLC niya. Tapos nagbibigay din ako ng allowance, kunting allowance ng mga par sa kanya dahil siyempre, di ba, nung nag-aral pa siya ng KLC, wala siyang trabaho. So dito, itong boarding house na itong mga par, nagbigay lang ako ng allowance sa kanya kung magkano yung buwan. So ngayon, nag-apply siya mga par kasi siyempre wala pa kasing wala pang registration. Habang naghihintay ng registration. Habang naghihintay siya ng registration, yun, siya, trabaho muna. Advice ko lang sa mga gustong makapag-Korea at yung mga aspirants na nag-self-study man ngayon o nag-KLC. Wag lang kayong mawala ng pag-asa at sa patuloy nyo lang yung pag-aaral nyo sa Korean language. Tsaka kung busy mo kayo sa trabaho, hanapan nyo lang ng oras. Pagbigyan nyo ng maglaan kayo ng oras. Kahit konti, kahit ilang minuto. Yan para hindi mawala yung pinag-aralan nyo. At isa pang ma-advise ko sa inyo ay ang South Korea talaga ay isa sa mga pinangarap ko na matagal na at itong South Korea, ito yung daan para matupad yung mga pangarap nyo sa buhay.
ganito yung ginawa ko mga par. May nakadikit sa dingding, lahat. Para pagising ko, kahit saan ako lumingon, andun, makikita ko, hindi ko makakalimutan. Tapos, ang ginawa ko noon mga par, may mga notes ako na katulad nito. Dinadala ko sa trabaho. Pag may bakante ako, wala akong ginagawa, nagbasa-basa ako sa mga notes ko. Tapos, may mga flashcard din akong dala nung mga time na yun mga par. So, which is, yun din yung ginawa niyo mga par. So, yun, talagang nasasabi ko mga par na yun, deserve talaga. So, malay natin mga par, pag nakaalis na to si John, papuntang Korea, so malay natin, no? Pipili ako ulit ng magiging pwede nating mabigyan ng scholarship, no? So, yun lang mga par. Salamat din sa Panginoon dahil nakatagpo ako ng isang tao na may magandang loob at saka may oportunidad na itutulong sa akin. Maraming salamat. Sige. Para sa Korea. Fighting!